is a new lesson for us. Alam nyo, if makikinig po kayo at ia-apply nyo yung word ni Lord this morning, it will help you to avoid become ineffective at unfruitful. Sino pong gusto nun? Ayaw mo na maging ineffective ka at walang bunga ang buhay mo. Pag sinabing ineffective, mapurol ka or makalawang. Hello? Ibig sabihin po, para kang full charge na tool na nasa toolbox pero hindi ka umaandar. That is what we mean by ineffective. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Makalawang ba? Hindi naman. Okay? Amen. So, ang key text po natin na pag-aaralan ngayong umaga is nasa 2 Peter chapter 1. Okay? So, ang sumulat po nito ay si Apostle Pedro. Okay? So, sinulat niya to bago po siya ipako ng pabaliktad ni Emperor Nero. Okay? So, bakit niya ba isinulat itong libro na ito? So, binibigyan ko lang kayo ng context. Okay, so sinulat niya ang libro na ito or letter for the Jewish Christians na nasa Turkey, okay? Or Asia Minor during that time. Pero ngayon, Turkey na ang pangalan. Okay? So this is a farewell address or eto na yung kumbaga pamamaalam niya. So, di ba kapag namamaalam ang tao, ang mga hinahabilin nila are the important things. Tama po ba? Yung talagang mga mabibigat, valuable, important things ay sinasabi na niya. So, on this letter or book, so meron po siyang 3 chapters. So, dito po sinasabi ni Peter, in-encourage niya yung mga sinusulatan niya who are Jewish Christians na to stand against false teachers. Because during that time, marami na pong mga Kristiyano ang talagang naitatangay ng mga maling katuruan at mga false teachers because naiinip po sila sa pagdating ng Panginoon. So, if you will read 2 Peter, dito po yung sikat na verse na ang sabi doon sa 2 Peter 3:8, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. So, sa Diyos daw, ang 1,000 taon ay parang isang araw lang. At ang isang araw, 1,000 years are like a day. Amen. Nag-gets po ba yun? With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Yan. So, ang mga Kristiyano, dahil sabi ni Lord, babalik ako ulit, ang isip nila agad-agad. Kaya nainip po sila. So, sa pagkainip po nila, sila ay nagkaroon ng tinatawag na spiritual apathy. So, naging lazy na po sila. Tamad na sila with their faith. Kaya itong pag-aaralan po natin is a wake-up call ni Peter sa lahat ng mga Kristiyano. Are you ready? Sabihin mo sa katabi mo, hoy, gising. Yan. Binibigyan ko po kayo ng lisensya, nakurutin sa bilbil. Okay? Ang mga matutulog. Amen? So, meron pong 3 parts ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. So, I would like to discuss, number 1, yung provision for growth. Okay? Ano ba yung binigay ng Diyos sa atin para i-require niya tayo na mag-grow? Pangalawa, ano ba yung picture ng isang Kristiyano na lumalago? At pangatlo, ano po ba ang pakinabang kapag ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya? Are you ready? Ang title po ng message natin is The Call to Maturity. Ito po ang tandaan natin sa ating pag-aaral. This is the main idea. God has already given us everything we need for life and godliness. Therefore, He calls us to make every effort to grow in the character of Christ. Binigay na daw po lahat ng Diyos ang kailangan mo, kapatid, to live this life and a life of godliness. Amen. And therefore, hinihingi na daw tayo na mag-effort para po mabuhay na kagaya ng ating Panginoong Jesus. Pakisabi sa left side mo, growth. Pakisabi sa right, growth. Amen. Alam nyo, the universal law ng nature is that growth equals life.
Ibig sabihin, kapag buhay ka, natural na ikaw ay lumalago. Tama po ba? Growth is a sign of life. Amen? Yung buhok po natin, lumalago kasi buhay ka. Humahaba. Right? Yung animals, for example, a puppy, dahil buhay siya, lalaki siya, magiging siyang aso. Right? Na malaki. Amen? From puppy into being an adult dog. Right? If a tree is alive, kung ang puno ay buhay, hindi po ito mananatiling maliit. Ito'y lalaki. Right? Ang baby, dahil siya ay buhay, siya ay magmamature, magde-develop, lalaki into a toddler, into a child, into a young people, and then adult. Tama po ba? Because buhay siya. Naintindihan po natin? Now, this same law applies to our spiritual life. Kung sa physical, ang buhay ay lumalaki, nag-grow, nagmamature, ganoon din po sa isang Kristiyano. In our spiritual life, kapatid, hindi ka po pwedeng manatiling baby Christian. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pwedeng maging pabebe forever. Amen? Kaya ang tanong ngayong umaga is that, hindi yung kilala mo ba si Jesus? Ang tanong ngayong umaga is, are you still growing? Tanong mo sa katabi mo yan, lumalago ka pa ba? The problem nowadays sa lahat, hindi sa lahat, I mean sa maraming Kristiyano is naniniwala sila na kapag tinanggap mo si Jesus, okay ka na. Kahit hindi ka mag-grow, kahit hindi ma-transform ang buhay mo, for as long as I already have a ticket to heaven, I'm safe. Ganyan po ang deception ngayon. Yan ang mga maling paniniwala that a lot of Christians is holding today. Since I have a passport to heaven, I'm okay. Kahit hindi ako lumago, kahit hindi ma-transform ang buhay ko, even I am still living in my old life, I'm still saved. Pakisabi sa katabi, ikaw ang tapi. Nanahimik ang lahat. Amen. Now, I understand. Merong mga iba't ibang phases of growth. Merong mabilis na ma-transform ang buhay at meron din namang mabagal, slow ang transformation. But, ito ang problema ko. Kung hindi talaga nababago ang buhay mo. Hoy, gising. Amen. I'm talking about complacent Christians. To those who believe na okay lang na manatiling nasa mali at lumang pamumuhay. My goal this morning is to make you uncomfortable so that you will leave your comfort zone. Kapatid, nasa comfort zone ka ba? Baka po, hindi ka na nag-grow, wala pa sa'yo. Hindi ka na pala buhay kasi walang growth na nangyayari, okay ka pa. Akala mo, your soul is still saved and you are still safe kasi you prayed that one prayer of acceptance. Now, yung pong pag-aaralan natin is asking us to wake up. Asking us to grow, calling us to maturity. Pakisabi ulit sa katabi, huwag ka nang pabebe. Kapatid, if you remain a baby Christian, you miss the point of God saving you. You know, sa normal po na living system, there is no plateau. Ang ibig sabihin,
Okay? Imagine this. Kapag ang isang stream of water ay tumigil po na dumaloy, naging stagnant, di ba po, lahat ng stagnant water nagkakaroon ng lumot, bumabaho, pinamumugaran ng mga insekto, ng mga peste, right? Because it stopped flowing. Naging stagnant. Nakakasunod. Example natin dyan, Dead Sea. Kumukuha siya ng mga flow coming from outside, yung water, yung sunlight, the minerals, day after day. Pero hindi yun nagpo-flow outside of that water. Kaya tinawag sa kanya Dead Sea. Kasi napakaalat niya, walang kayang mabuhay doon sa loob ng Dead Sea. Ano pa? Pansinin po ninyo, umalis kami, 'di ba, last week. Overnight lang kaming wala. Yung aming balde ng tubig ay puro lumot na, no? Yung tabo. Amen? So, anything that is not growing, stagnant, stuck up, yan ay pinamumugaran ng mga masasamang elemento. You get my point? Right? Pinamumugaran siya ng mga bacteria. Amen? Kaya nga po, even our unused muscle, di ba? Imagine kung ikaw ay napilayan, nakas yung kamay or paa mo, 3 months mong hindi nagamit yung muscle na yan, anong mangyayari? Pwede yan magkaroon ng muscle, hindi muscle spasm, apathy, or atrophy, sorry. Lumiliit, humihina, right? Nawawala yung muscle mass. Amen. Kaya ang tanong ko sa atin, mga kapatid, mga Kristiyano na nandito sa lugar na ito, are you still growing? O baka po na-atrophy ka na, hindi mo pa alam. Nakakasunod. Stagnation is not standing still. Ang pagiging stuck up or stagnant is dying slowly. Kaya pakisabi ulit sa katabi mo, hoy, gising. Do not let your faith become stagnant. Now, punta po tayo sa first part ng ating pag-aaral. That is just part of my introduction. Pakisabi ulit sa katabi mo, grow. Amen. First part, okay? So, kung nire-require tayo ng Diyos to grow, ang sinasabi po ng 2 Peter chapter 1, starting verse 3 at verse 4, God thou has equipped us with everything we need para mag-grow. Naniniwala po ba kayo doon? You know, hindi ko po sinasabi sa atin right now to try harder. Gusto kong mag-umpisa tayo na makita that normal lang sa'yo na mag-grow as a believer, as a Christian, kasi God already gave you what you need para mag-grow. Alam niyo po, our God, sabi nga, di ba, when God requires, He provides. If it's God's will, it's God's bill. Ang Diyos ay hindi parang isang tao na umupo sa isang expensive restaurant at mag-order siya tapos hindi niya kayang bayaran. Kapag sinabi ni Lord that, be holy kasi holy ako, God has already equipped you with the mechanism and empowerment at kalakasan at kapangyarihan para po magawa mo yung job. Amen. Amen. Kaya ito po yung sabi ng first part ng ating pag-aaral. Ito daw yung mga provision ng Diyos na binigay niya sa atin. Number 1, sa verse 3, ang sabi pong ganyan, binigyan ka na niya ng power. Pakisabi sa katabi, power! No? So sabi po ng verse 3, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mo kapangyarihan, kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbigay sa atin, past tense, hindi magbibigay, nagbigay ng lahat ng ating kailangan. Pakisabi sa katabi, lahat. Hindi lang selective, lahat daw ng kailangan natin. Para saan? Mamuhay ng may kabanalan.
Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa katabi mo, tao lang ako. Because God has already equipped us, past tense, with the power coming from the Lord para daw makapamuhay ka ng tama, wasto. Hindi na nagsuswimming sa putik. Nakakasunod? 2 Timothy 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Tanungin mo yung katabi mo, anong klaseng espiritong meron ka? Spirit of God? O ewan ko na lang. Amen. The biggest excuse of Christians is that, Pastor, ang hirap naman pong maging Kristiyano. Nakaka-burn out, nakakapagod. You know, this is true. Mahirap maging Kristiyano, or can I actually say, imposibleng maging Kristiyano kung ang ginagamit mo ay ang sarili mong lakas. But if you will plug in, if you will connect to the power of God within you through the Holy Spirit, makagawa mong mamuhay sa kabanalan. Amen? Following Jesus is not easy. There will be temptation, mga kapatid. There will be distractions, lalo na sa panahon natin ngayon. There will be persecution and disappointment, and there will be season of weaknesses. But God did not say, figure it out by yourself. He has given you what you need for Him. Sabihin mo sa katabi mo, power. Hindi lang kili-kili power, but power of God. Yan ang binigay ng Diyos sa'yo, kaya kaya mong mag-grow. Amen? Kaya mong umalis sa maling pamumuhay because God has given you the power. Pangalawa, na binigay po ng Diyos sa atin, knowledge. Okay? Pag sinabing knowledge, hindi lang po ito facts or information. Ang sinasabi pong knowledge ng Bible dito is your intimate relationship with God. Okay? In Genesis chapter 4, ginamit din po yan sa kay Adan at kay Eva. No? Ang sabi niya, Adam knew Eve. No? Ang ibig pong sabihin, you have intimate knowledge of that person. Amen? Alam niyo po, yung Christian life, it's not about collecting information, religious information. Kagaya ng pakikinig natin, pagbe-memorize po natin ng mga verses. Hindi lang po yun. Christian life is about knowing Christ. Hello? Hindi lang dahil kilala mo yung cell leader mo o sino pa man. Christian life is knowing who our Lord Jesus Christ is. Amen? Alam niyo po, you can know many Bible verses, pero malayo ang puso mo sa Diyos. You can know theology and still lack love. Spiritual growth po is, hindi ito yung how much religious information I have collected. It is yung bang knowledge mo of our Lord Jesus Christ changing the way you live. Kapatid, habang tumatagal tayo sa church, pabago ng pabago yung buhay natin. Hello? O baka habang tumatagal tayo sa church, patamad tayo ng patamad. So, dati grabe yung sipag mo, grabe yung fire mo sa Lord. Halos i-devour mo yung word ni Lord. Eh bakit habang patagal ng patagal? Wala ng prayer. Wala ng Bible reading. Hindi na nag-share ng gospel. No. The more that we know God, the more po dapat na nababago ang ating buhay. Amen? And God has equipped us
with knowledge, and that is coming from the Word of God. Amen. Pangatlo po na binigay ng Diyos sa atin, yung kanyang mga pangako or promises. Sabi po ng verse 4, ipinagkalob niya sa atin ang mahahalaga at dakila niyang mga pangako. Amen? Alam niyo po, ang isang Kristiyano ay hindi nag-grow dahil lang sa motivation at inspiration. Nag-grow po tayo because we believe what God has said in His Word. Hello? Hindi ka mag-grow dahil lang naghahanap ka ng motivation. Kung naghahanap ka ng motivation, manood ka na lang sa YouTube ng motivational speaker. Hello? Amen? Ang kailangan mo, biblical teaching that is useful in correcting your life. Amen. Nanan may inspire ka na naman may Bible. You need the teachings of the Lord to straighten out your life. Kasi kapag inayos mo ang buhay mo, doon ka palang mag-grow. Amen? Maturity is sinning less and less. One sign that you are growing is kung nagkakasala ka sa isang bagay na yan 10 times a month, magkasala ka na lang once a month. Amen? Bakit? That means you are growing. Hindi ka na habitually doing that sin again and again. Nakakasunod po. We grow not by motivation, but by believing what God has said in His Word. Sabi po ng 1 Peter 2:2, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual. Hindi po ba ang baby nag-grow siya? Kasi dede siya ng dede, tulog siya ng tulog. Amen? Paano ka mag-grow? Hindi ka naman kumakain. Kung kaya titignan yung spiritual mo na katawan, kalansay na ba yan? Or mamuscle? Okay? Kagaya ko ba na healthy? Amen? Hello? If you will think or imagine your spiritual body, ano yan? Kalansay o healthy? Sabi pong ganyan, no? Huwag ka lang magmukbang ng pork, ng sangyupsal, ng beef, ng chicken. Magmukbang ka daw ng word ni Lord. Hello? Gaya ng sanggol na bagong panganak, ang sabi niya dito, manabik ka sa salita ng Diyos. Hoy! Gising. Manabik ka sa salita ng Diyos. Huwag ka lang manabik sa crush mo. Huwag ka lang manabik sa game na yan, sa pelikula na yan. Manabik ka sa salita ng Diyos. Amen. Ngini pa mo, mitundo na kaya kamanlo pang excited. Kalwa ng pastora, 10-10 na. At ikaw pampuntalan. May pupuntahan pa ako, pastora. O last, na provision na binigay ng Diyos. Bakit nga tayo makakapamuhay sa kabanalan? Or bakit ba tayo mag-grow? Number 1, because you have the power of God. Pangalawa, knowledge of God. Pangatlo is promises of God. And last is, you are now participating in the divine nature of God. Since tatay mo ang Diyos, you have His DNA. May nakit na kang tatang mame, may kalupa. Right? Tignan mo yung katabi mo, sinong kamukha? Si Taning o si God? Hello? Anyakim, di ba? So, kapag yung ugali natin, hindi kamukha ng Diyos, anong tawag sa atin? Ng mga unbeliever, demonyo ka? Na? Satanas ka talaga. Right? If God is our Father, ang sinasabi dito, yung divine nature niya has been imparted to us. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa. You know, bila pong mga mananampalataya,
if we will be honest, meron pa rin po tayo mga sinful desires and temptations. Amen? Pero hindi na po tayo dapat namumuhay sa ilalim ng kontrol ng mga bagay na yon. God has given us everything necessary for godliness. And tinatawag po tayo, ang sabi dito, para daw matakasan mo. Okay? Ibig sabihin ng takasan mo, ibig sabihin nun, pilit kanyang kinukuha. Pilit kanyang ine-entangle. Pilit kanyang gustong i-trap doon sa makasalanang pamumuhay. Now your duty is tumakas ka. Hindi sinabi ng Bible, tiisan mo. Ang sinabi ng Bible, flee. Ano sa Tagalog flee? Lumakas ka. Yeah, right, diba? Lumipad ka. Parang ganon. Takasan mo. Amen? Hello? Ngayon, grabe, magbabad ka sa social media. Yung mga AI na cartoon, na mga films ngayon, sa Facebook, sa TikTok, naka-ads pa nga Talagang, parang naka-blast yung distribution ng mga ganon. Aba, anyang baka bastusan da pala rin sabi kong makanyan. Right? Hello? Sino nang aamen? May nakita na kayong ganon? AI na film sa Facebook and TikTok na talagang bastos ang mga film nila. Ang gaganda pa naman ng mga character. Lalo na kung mahilig kayo sa anime na kagaya ko. Ay, nako. You know what? Those kind of films arouses our old nature. Parang ginigising niya yung mga ganon. Lust of the flesh, lust of the eyes. So be careful. Hello? Be careful with that. Amen? Our old nature and our new nature is like ganito po, no? Kung ano yung pinapakain mo, yun ang lalakas. For example, yung old nature mo is like a black dog. And yung new nature mo is the white dog. Anyone na pinapakain mo doon, yun lang ang lalakas. Kung ang pinapakain mo lang is your flesh, yun ang lalakas. Madedefeat yung new nature. Amen? Hindi po tayo mag-grow. Maturity means feeding the new nature. At habang pinapatay natin yung mga luma nating pamumuhay. Nakakasunod po ba? So, mga kapatid, God has given you the ability to grow and to live a life of holiness. Now, ang tanong, paano mo makikita? Paano mo ma-assess na ikaw talaga ay nag-grow? Alam nyo, madaling sabihin na dumadami yung numbers ng mga tao sa church, no? Pag yung result is tangible, you can see it, you can touch it, you can feel it, madaling masabi that we are growing. But ang talagang totoong growth are mostly intangible. Hindi mo nahahawakan. Hindi mo masyadong napapansin. Amen? So now, let me give you the picture. Ano ba ang picture ng isang taong nag-grow? Ready na po ba? Verse 5 hanggang 7. This is the picture of growth. No? So, hindi yung nag-memorize ka ng maraming verses, hindi yung nakatayo ka sa stage at nag-speak in tongues ka, and you have a big title in the church. Hindi po yan ang spiritual growth. Okay? Nakakasunod po? Ito daw ang spiritual growth. Dahil dito, dahil daw sa binigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin, ito daw ang kailangan nating tugon or response or reaction. Pagsikapan yung maidagdag. In English, ang ganda ng translation. Apply all diligence or make every effort. Sa pananampalataya nyo, ang kabutihang asal. Kapatid, hindi po pala enough that you have faith. That is only the first step. Ang sabi ni Peter, ito ang kailangan mong idagdag sa pananampalataya mo, kapatid. Kabutihang asal. Number 1.
Pangalawa, kaalaman. Pangatlo, pagpipigil sa sarili. And then, pagtitiis. And kabanalan. Sa kabanalan, idagdag mo ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At last, pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ay ang pag-ibig sa lahat. Hello? Imagine this. Para siyang step by step. Okay? So, una yung first step mo is faith. Amen? Naniwala ka sa Panginoong Yesus by His grace. Hello? Amen? So, that is the foundation, no? Kasi sabi ng Hebrews 11:6, it is impossible to please God kung wala kang pananampalataya. Now, ito po ang danger. Maraming Kristiyano nananatili sa first step, which is faith. Basta nanampalataya ako, okay na yon. But kapatid, if you only remain on the first step, para ka lang namalit ng reliyon. Without growth, without those other things that we should add to faith, nagpalit ka lang po ng reliyon. Amen? If you stop at faith, you didn't get spiritual transformation. You just got a new religion. Faith is the foundation, but nobody builds a foundation just to live on a concrete slab. Di ba po? Sa bahay, una lang talaga yung pundasyon. Pero kailangan totoo, matatag ang pundasyon. Because anything that you will build on a faulty foundation, magko-collapse lang. Amen? Kaya dapat totoo pa rin ang faith natin. But that is just the first step. Now, Peter is encouraging us to add moral excellence. Anong ibig sabihin ng moral excellence? Goodness and integrity. Ito yung kahit walang nakakakita sa'yo, you will still do what is right. Diba? Yung mga budget natin dyan. Yung mga allowance natin dyan. We will be honest. Amen? Hindi po tayo mangungupit. Pakisabi sa katabi, tigilan mo na ang pangungupit. Hello? Whatever is your business, whatever is your job, di ba? Magpa-file ka ng reimbursement, dadagdagan. Kukuha ng resibo sa hindi naman niya resibo. Hello? Pag sabi sa katabi, bad yan. Step 2. Makikita mo that you are growing kapag ikaw, you already have moral goodness. Kahit walang nakakakita, you will do what is right. Alam nyo ba, hindi pa man naiimbento ang CCTV dito, may CCTV na ang langit. Ang sabi ng Bible, everything you have said, even in secret, and whatever your thoughts and what you do, everything is recorded. Pagharap mo kay Lord, ire-replay lahat ng yon. And you will be rewarded based on what you did and what you said. Ang tanong ko sa iyo, anong ginagawa mo in secret? Is that good or bad? Moral excellence. Kapatid, huwag kang manatili sa faith. Dagdagan mo daw ang faith mo ng goodness. Nakakasunod? Pangatlo, aside sa faith, aside sa goodness or moral excellence, dagdagan mo daw ng knowledge. Hello? Moral desire without knowledge leads to blind faith. You need to know God's word so you can discern His will. Bakit? Good intentions are not enough. May sabi sa katabi, good intentions are not enough. You need to know what God says is right. No? Imagine, someone is telling you, gusto kong i-please ang Diyos. That's good. Pero ang tanong, alam mo ba, paano i-please ang Diyos? Kaya you need knowledge. You need to read the Word. Maraming naniniwala,
Follow your heart. No? Basta masaya ka, sundin mo yan. Gawin mo yan. But you know what the Bible says? The heart is deceptive. Manloloko ang puso mo. Manloloko ang emotions mo. Kaya wag mo yang paniniwalaan. Wag mo yan susundin. Amen? Ang sabi ng Lord, no, sa kanyang salita, you should deny yourself. Huwag mong pagbigyan ang gusto ng katawan. Huwag mong pagbigyan lagi ang gusto ng sarili mo. Deny yourself. Yun ang sabi ng Bible. So that you can follow Christ. Ano kaya yung inaalaw mo sa buhay mo ngayon that is not in line with the Word of God? Pinatapatamaan yata ako ni Pastora. Excuse me, hindi ka very important para ikaw lang ang pagsulat ko ng sermon. Hello? Amen. Add to your faith goodness and knowledge. Huwag ka lang puro zeal. Huwag ka lang puro fire. Pero wala ka nito. Amen? You know what? Apostle Paul has written a lot of letters in the New Testament because aral si Apostle Paul. You want to be used by God? Aba, hasain mo sarili mo. Amen. Pangapat, na idadagdag mo sa iyong pananampalataya, self-control. Pakisabi sa sarili, self-control. Self-control daw is holding power over oneself. Madalas tayo gusto natin kontrolin yung katabi natin. Sawa natin, may didi ng pera yan. Hello? Hello? Madalas, we want to control other people. But ang tanong, kaya mo bang kontrolin ang sarili mo? Agyumeng kontrolan ng sarili mong emanalbeng, bad stuff. Hello? Agyumeng kontrolan ng sarili mong sumabing marok. Mga marites. Buti na lang walang marites dito. Marife yata. Hello? Kaya mong kontrolin yung tongue mo na hindi mag-slander, mag-chismis? That is self-control. Knowledge tells us what is right. Self-controls help you say, then I will choose what is right. Maraming tao, alam ang tama, pero hindi ginagawa ang tama. Hello? Hello? Alam mo naman, bawal magpuyat eh. Konti na nga lang tulog mo, pero cellphone ka pa ng cellphone. You know what is right? Ang tanong, kaya mong gawin ang tama? Self-control. Hello? Kapatid, ito daw ang pagsumikapan nating idagdag sa ating mga pananampalataya. Goodness, knowledge, self-control. Grace does not give us permission to obey our desires. Titus 2:11-12. Ang sabi pong ganyan, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness. Sa other translation, ang ganda. Training us to say no to ungodliness and worldly passions, to live self-controlled, upright, and godly lives. Yan palang ginagawa ng grace. Yung grasya ng Diyos na paulit-ulit kanyang pinapatawad, yan daw dapat ang nagtutulak sa'yo to say no to unrighteous living. Grace saves us, but grace also trains us. Amen. Sabihin sa katabi, pinapractice ang
katuwiran. Amen? Panglima, perseverance. Yan. Perseverance. Pag sinabing perseverance, kahit anong mangyari, you are standing tall under pressure. Ibig sabihin ng perseverance, you are steadfast under difficult situations. Hindi ka madaling mapabagsak, hindi ka madaling mapasuko pagdating kay Lord. Hello? Christian maturity is not revealed when life is easy. It is revealed when life becomes difficult. Nakikita pala na kung ikaw ay isang mature na mananampalataya or baby, depende doon sa pinagtagumpayan mong problema. Ano ang kaya mong tiisin na hindi ka tatalikod sa Diyos? What happens when you lose your job? What happens when a family member gets sick? What happens kapag wala kang pera? What happens kapag ang prayer mo hindi pa na-answer o hindi na-answer the way that you want? What happens when someone disappoints you or hurts you? And anong mangyayari kung napagod ka na sa ministry? Ang isang immature daw na mananampalataya, ang sasabihin niya, Lord, ayaw ko na. Bahala na kayo dyan. Sabihin mo, sounds familiar. But, a Christian who is growing, ang sasabihin niya, masakit, mabigat, hindi ko naintindihan, pero hindi ako bibitaw kay Jesus. Amen? Do you have that courage to say, andyang may wala yung anak ko, andyang may wala yung asawa ko, kalupa ng Job, I will still worship God. Si Job, grabe. In one day, lahat ay nawala sa kanya. Even his very health nawala sa kanya. Biruan may simula tuktok ng ulo mo hanggang talampakan mo at hanggang tigsa. Makanano kang lukluk ang puntala ka, di ka man lang makaside. But, sabi ng asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka. Pero ang sabi ni Job, mabuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos? Hello? Mabuting bagay lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Amen. In good times and in bad times, we will worship our God. That's growth, mga kapatid. Alam mo na hindi ka na baby, hindi ka na pabebe, kapag kahit meron kang problema, magsisimba ka pa rin, magsisell group ka pa rin, gagawin mo pa rin yung ministry mo. That's growth. Amen. Ano pa ang idadagdag natin? Godliness. Okay? God-centered living. Godliness is living with continuous awareness of God's presence. Dahil alam mo ang Diyos kasama mo 24/7. Habang ginagawa mo yan, kasama mo ang Diyos. Hello? That is godliness. Aware ka na kasama mo ang Diyos habang ginagawa mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Kapatid, yung attitude mo ba sa bahay, sa school, sa work, is that the same attitude na pinoportray mo dito? Praise God, sister. Praise God, brother. God is good. Kaya kembalen eh. Hello? Parang hindi consistent. Parang may maskara, no? Yung pag Sunday, isulpak me. Kahit pagkatapos ng Sunday service, tatanggalin mo na. Hello? You can fake people, but you cannot fake God.
Hello? Kaya mong i-fake si pastora, yung mga leaders, yung mga kasama natin dito, but God sees your heart. God knows what we are doing in secret. Amen. Godliness. Godliness brings consistency between your public worship and your private life. Kung paano kang sa private, ganun ka din sa public. Kung paano ka sa public, ganun ka din sa private. Nakakita na kayo ng tao na ang bait-bait sa public, pagdating sa pamilya niya, bastos? Hello? Godliness ang kailangan mo. Kailangan, kung mabait ka sa iba, triple, times 10, times 100 ang bait mo sa asawa at anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Susunod ko kayong cell leader, yung kang mamuan po ang tatang mo, ako susunod. Kotongan da kayo kanyan eh. Hello? Amen? Tama na po, pastora. Manabik sa salita ng Diyos. 7, na dapat mong idagdag sa iyong faith para mag-grow ka. Brotherly kindness. Love for the family of God. Amen? Sometimes, the hardest people to love are inside the church because we have certain expectations na itong mga tao na ito ay dapat ganito, dapat ganyan, bakit sila ganyan. Kaya ang hirap nilang bigyan ng grace, ang hirap nilang mahalin kapag sila'y nagkamali. Amen. But let me tell you, kahit naiinis ka minsan sa kasamahan mo, sa worship leader, sa pastor, brotherly kindness means choosing to encourage, forgive, and stick by your spiritual family, even when they get on your nerves. Whether you're at church or waiting at a crowded place. Amen. Spiritual maturity means learning to love God's family. Kapatid, mahal mo ba ang iyong spiritual na kapatid? Hello? Feel mo ba family ka dito? Hello? Or feeling mo bisita ka lang? I hope and pray, makita mo yung sarili mo na kapamilya ka ng Diyos at kapamilya ka namin. Amen? Pinapalayas ka na nga ng nanay mo, yung pangumalis eh. Hello? Dito hindi ka pinapalayas pero lumalayas ka. Kotongan na ka talaga kanyan. Amen? Even when someone disappoints us, misunderstand us, makes mistake or get on our nerves, kapatid, ang kailangan po natin, brotherly affection. Hindi ko sinabing evangeligaw at disciple chicks, ha? Brotherly love. Walang malis. Amen? Ikaw niyan, mabait ka kasi meron kang agenda eh. Gusto mong ligawan eh. Gusto mong, Hello? May tinatamaan ba ako dyan? Praise God, sister. Praise God, brother. Tapos pala, gusto mong ligawan, ha? Amen? Yung brotherly love pala is makita mo that person belongs to Christ, kaya mamahalin mo siya. Hello? Amen? Kaya salamat yung sa mga nagstay, kahit na may na-offend o may naka-offend. Amen? Meaning you are growing. E daka pinansin eh, naka-mag-church. Hello? That's pabebe. Amen? Ang dapat doon, ikaw na dapat ang mamamansin kasi ikaw na yung matagal dito eh. 20 years ka na, na-offend ka pa pag di ka pinansin. Pambira. Mongoloid na kayata. Ako mag-grow. Amen? Yung mga nananatiling baby, kahit ang tatagal na nila, those are Mongoloid Christians. Sorry but that's the truth. Amen?
Kalwat mo na ako pa mag-take notes. Hello? Kalwat mo na ako mag-devotion, pambira. Kalwat mo na once a year kang mag-pray. What mong birthday mo? Pakisabi sa katabi, it's time to grow up. Amen? This is the call for maturity. Kasi alam nyo, yung mga mature, hindi na sila natatangay basta-basta eh. Kaya ito yung sinasabi ni Apostle Peter, mag-grow kayo para hindi kayo maloko. Di ba lagi ko pong sinasabi sa atin, check mo din yung sinasabi ko, huwag ka lang basta tanggap ng tanggap. Magkamali na pala ako, pare-pares tayong mali, wala man lang nakapansin. Amen. Sabi mo ganyan, kasipin mo naka-mongoloid na. And last is love, which is the greatest of all. You know what? From faith down to up to the next steps, ang pinaka-ultimate goal is love. If babasahin mo yung 1 Corinthians chapter 13, ang sabi doon, anhin mo naman kahit nakakapagsalita ka ng iba't ibang wika, kung wala ka namang love, nag-iingay ka lang. Amen? Kahit daw pala gaano ka kagaling, gaano ka kayaman, whatsoever, if wala ka naman love, wala ka. Amen? Doing good to people who will never thank you, pay you back, or notice your effort, yun daw yung love. It's helping an ungrateful co-worker or classmate, praying for someone who gossip about you, and serve without looking for payoff or badge. Yan daw yung love. Di ba? Yung parang pagiging generous, yung diniscuss po natin last week. No? Yung how to be generous, yun daw po yung love. Kasi ang Diyos, mabait siya kahit sa masama at sa mga taong walang utang na loob. Di ba may pinagaling si Lord doon sa 10, isa lang ang bumalik at nagpasalamat. Hello? Ako makatango ako kasi mamasang Bible Kanto-tanda na ko, bilbil ganyan. Blanco la lupa. Alam makarelate. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka na ng Bible. And last, dito na po talaga ako magtatapos. Ano naman ang benepisyo sa'yo kapag ikaw ay nag-grow, kapatid? Okay? Number 1, growth makes your life fruitful. Amen? Yung puno na nag-grow, nag-mature, hindi mo ba namumunga? Right? Ganon din po sa atin. Sabi ng verse 8, sapagkat kung ang mga katangiang ito, yung mga sinabi ko, na 8, ay nasa inyo at lumalago, increasing. Amen? Pwedeng yung goodness mo, nasa 10% lang. Aba, gawin mo naman 20%. Increase mo naman. Amen? So sabi ganyan, yung lahat ng mga nabanggit na yon, ito daw dapat ay lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Jesus. Peter says, kapag ikaw ay nag-grow, nagiging kapaki-pakinabang ang iyong pananampalataya. Hindi ka nagiging unfruitful at hindi ka nagiging useless. Amen? You don't want to spend your whole Christian life receiving. Ang gusto mo din naman, mag-produce ka ng bunga at ipakain mo sa iba. Amen? God wants your life to become fruitful. Jesus said, whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. So ask yourself, what is my Christian life producing? Are people around me seeing, nagiging more patient ka ba? Nagkakaroon ka ba ng more love? Nagkakaroon ka ba ng self-control, forgiveness, integrity, and faithfulness? Or you are just simply attending? Kapatid, this is the problem of Jesus Christ on the modern church today. Maraming church members, kulang ang disciples. Let me repeat that. Here's the problem of Jesus Christ nowadays. Maraming members, kulang ang disciples. The church is not as
to go and make members. Go and make dancers, musicians, singers. Ang sabi po, go and make disciples. Ang tanong, disciple ka ba ni Jesus? Ayokong maging attender ka lang ng True Vine. You should be disciples of Jesus. That is the greatest title you should have. Hindi ka dapat proud na nag-a-attend ka sa branded na church, sa magandang church. Maging proud ka dapat dahil disciple ka ni Jesus. Ito, ang daming tao ngayon, mga Christian, saan ka nag-a-attend? Dito, sa CCCC. Dito sa V. Hello? Dati, ang tanungan kung born again ka ba. Right? Ang tanungan dati, ganyan eh. Kung born again ka ba. Pero ang tanungan na ngayon is saan ka nag-a-attend? Bakit? Proud siya na nag-a-attend siya doon dahil ang ganda ng church, ang ganda ng lugar. But, let me tell you, ang tanong, disciple ka ba ni Jesus? So, disciple ka ba ni Jesus? That should be the answer. O, the question. So, amen. Nagising ko po ba kayo? Nagising pero walang gagawin pagkatapos. Talagang lumapit ko kay ni Metong-Metong. Imbis na kumpil na, keng kumpil, makanyan eh. Oo, ganyan yung bibigay ko sa inyo. Makanya naman yung pastora ngayon. Yan, pisikalan niya. Hindi, joke lang po yun. Pangalawa, no? So, number 1, kapag nag-grow ka, pakinabang mo yun kasi ikaw mismo ang magiging mabunga. Hindi ko naman pakinabang yun eh. Pakinabang mo, kapatid. Amen. Pangalawa, kapag nag-grow ka, it will keep us from forgetting what Christ has done. Kasi sabi ng verse 9, ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito, kapag wala ka ng mga binanggit ko kanina, those 8 that you should add to your faith, ang sabi dito, ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos dati sa dati nilang mga kasalanan. Kapatid, kapag pala hindi ka nag-grow, nagkakaroon ka ng spiritual amnesia. Ano? Ano yung nakakalimutan mo? Nakakalimutan mo na pinatawad ka, pinagaling ka, niligtas ka ng Diyos, and now it's time na mabuhay ka sa katotohanan. Pero kapag wala ka pala ng growth ng mga bagay na yon, sa mga katangian na yon, ikaw ay nakakalimot. Ibig sabihin, bumabalik ka sa luma mong pamumuhay. Amen. When we forget who we are in Christ, we become comfortable returning to the things Christ saved us from. Tanungin mo yung katabi mo, comfortable ka na ba sa ganyan? Hello? Masaya ka na ba sa ganyan? Tanungin mo, sige. Masaya ka na ba sa ganyan? Amen. Hindi mo daw makakalimutan yung ginawa ni Christ kapag patuloy kang nag-grow. And pangatlo, growth confirms our calling. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, sabi ng verse 10, pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos. Aba kapatid, wala ka palang dapat patunayan sa katabi mo na mayaman ka, di ba? Ang kailangan mo palang patunayan na ikaw talaga ay na kay Kristo. Make every effort, ang sabi in English translation. Apply all diligence, magsipag ka na patunayan na ikaw ay talagang ligtas. Kapatid, let me be clear, hindi ka nagsisipag para ikaw ay maligtas. Nagsisipag ka na patunayan na ikaw ay ligtas na. Sabi ni Apostle Pablo, work out your salvation with fear and trembling.
Ibig sabihin, pag sumikapan mong ipakita na ikaw ay talagang tagasunod ni Kristo. Amen. John 5:24, Jesus says, "Whoever believes in Him has eternal life and shall not come into judgment." Amen. Peter tells us that growing character gives us confirmation. As Christ works in us, we increasingly see repentance, love, obedience, self-control, perseverance, godliness, and love for God's people. Not perfection, but direction. Hello? Yes, we will never become perfect here on earth. Pag na lang po nakita natin si Lord at binago niya na po talaga tayo. But ang tanong is that, meron ka bang natatamang direksyon sa buhay mo? Amen? Amen. Ang dami pa nito actually. Number 4, growth makes us stable. And number 5, growth leads us to richly supplied entrance into Christ's kingdom. One day, we will face God. Tatanungin niya sa'yo, kapatid, anong ginawa mo sa buhay mo? Amen. Ano kaya yung sasagot mo? You can sit in a church for 20 years and remain spiritually immature. Ilang taon na po kayo nag-a-attend? Pwede 6 months, 1 year, acceptable pa na medyo pabebe kasi bata pa. Pero habang pinaprocess tayo ng Diyos, tinitraining tayo into righteousness. Kapatid, kailangan ito daw po yung nag-i-increase sa atin. Sa faith mo, idagdag mo yung goodness, knowledge, self-control, brotherly love. Amen. Amen. Hindi ka tinawag ni Kristo para manatiling kung ano ka noon. Nung una kang lumapit sa Kanya, ay ganun ka pa din. Tinawag ka niya upang lumago sa Kanya, maging fruitful para sa Kanya, at mamuhay para sa Kanyang kaharian. Tumayo po tayong lahat. May nakuha po ba tayo? This is the call for maturity. Amen. Tinatawag po tayo ng Diyos na mag-grow, kapatid. Amen. Tayo po yung manalangin. Lord, salamat po that we have heard your challenge today, this morning. Tinatawag niyo po kaming mag-grow. Increase namin yung aming godliness, yung aming love, self-control, godliness, O Lord God, brotherly love. Lord, tulungan niyo po kami sa aming mga kahinaan. Tulungan niyo po kami, Lord, na talagang mag-grow kami, mag-mature kami, ma-develop kami. Kasi buhay kami. Connected kami sa inyo, Panginoon. Lord, not by might, not by our own power, but through the power na binigay niyo sa amin, through your promises, through the knowledge, through our relationship sa inyo, Panginoon, that we will be able to grow. Lord, dalangin ko, maging uncomfortable yung mga naging relax, yung mga naging lazy na in their faith. Tumagal, pero mas tumamad sa kanilang pananampalataya. Lord, I pray that all of us will be awakened this morning or has awakened this morning. Paglabas namin sa lugar na ito, Lord, tulungan niyo kaming hindi mawala yung napakinggan namin at ma-apply namin sa buhay namin. Ang dalangin ko, Lord, sa aking mga kapatid, maging mabunga talaga sila. Maging mature talaga sila, kagamit-gamit sa inyong kaharian. At Lord, when they see you face to face, they will receive the crown of life. Yung mga rewards na ibibigay mo sa buhay nila. Dahil sila po ay gumawa, nagsalita para sa iyo, Panginoon. Kapatid, kung hindi mo ba tinanggap si Jesus as your Lord and Savior, hindi ka sure kung ikaw ay talagang ligtas, now is the time to make sure na ikaw ay talagang pinapapasok mo si Lord sa buhay mo bilang Diyos, may-ari ng buhay mo at tagapagligtas mo. Because mamaya is not certain. Mamaya is not promised, even our tomorrow. Walang sure sa buhay natin, kapatid. Kaya dapat mong i-sure kung kanino ka uuwi after this life.
Kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Lord, I would like to invite you to pray this simple prayer as a beginning, the first step in your faith life. Kung willing ka na tanggapin si Lord as your Lord and Savior, follow this prayer after me. Panginoong Yesus, makasalanan po ako. Kailangan kita sa buhay ko. Nagpapakumbaba ako sa inyong harapan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawa at sa lahat ng aking mga pagkukulang. Binubukas ko ang aking puso at buhay. Panginoong Yesus, pumasok ka sa buhay ko. Ikaw na ang umupo sa trono ng aking buhay. Simula sa araw na ito, sa iyo na ang aking buong buhay, ang aking puso, ang aking kaluluwa. Simula sa araw na ito, tulungan mo akong sumunod sa iyo. Sa pangalan mo. In Jesus' name, amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Lord, we surrender everything to you, Lord God. Ang aming mga kahinaan, tulungan niyo kami to flee, to run away from temptations. Tulungan niyo kaming takasan ang mga makasalanang pamumuhay, Lord. And I pray, patuloy niyong itanim sa puso namin yung fear of God. Na matatakot kaming humiwalay sa iyo, Panginoon. Lord, right now, sa mga kapatid ko na nag-i-struggle, tulungan niyo po sila sa kanilang mga kahinaan. Tulungan niyo sila, Lord, na talagang magamit nila yung provisions mo for growth. Yung binigay niyo na sa amin, Lord, na pagpapala para pumamuhay kami sa nais mo. Help us to use this. The power, the promises of God. Lord, yung pong presensya mo, Panginoon, sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami, Lord, na hindi mabuhay on a defeated situation. Lord, pinagpapala ko ngayon ang aking mga kapatid. Taas po natin ang ating mga kamay towards heaven. The Lord bless you. The Lord keep you. And the Lord make His face shine upon you. And the Lord grant you success sa inyong mga gagawin. Whatever your hand touches, it will prosper. Pagpapalain kayo ni Lord so that you will be generous at all times. And the Lord give you the desire, that new nature to follow Him. At the Lord increase yung mga characters na nasabi kanina, godliness, self-control, brotherly love, pagiging persistent and steadfast in your faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and every God's people say, Amen and Amen. To God be the glory. So again, we have our groupings. So yung mga life class po natin, ituloy natin. So that by November, meron po tayong encounter ulit. And we will have a 30-minute orientation sa mga nag-sign up as volunteers. God bless po sa ating lahat.